Luan responded, matagal ko nang iniisip kung bakit wala pang dumarating mula sa horror game para kunin ako. Mukhang dumating ka na rin sa wakas. Ngumiti ang lalaking kinatawan ng horror game. Matalas ang instincts mo. Ako si Lucchini. Diretso na tayo, gusto mo bang sumali sa horror game? Agad na tumugon si Luan, anong mapapala ko kung sasali ako? Napangiti si Lucchini. Magandang tanong. Sa totoo lang, matagal ka na naming mino-monitor. Alam ng horror game ang lahat ng ginawa mo at kung ano ang kaya mong gawin. Iyan ang dahilan kung bakit hindi pa kami kumikilos laban sa'yo. Interesado sa'yo ang mga nasa itaas, gusto ka nilang pagmasdan pa. Nagpatuloy pa siya, ikaw ay isang pambihirang talento. Halos wala pang ibang umabot sa ganitong antas nang walang tulong mula sa horror game. Lahat ng kapangyarihan mo ngayon, galing sa sariling pagsisikap, at iyan ang nagpapatunay na karapat-dapat kang may angat sa mas mataas na posisyon. Isinapormal na niya ang alok. Kung sasali ka, tutulungan ka naming makamit ang breakthrough. Lalaki ang kapangyarihan mo ng sobra. Ang kapalit lang, manatili ka sa amin at sumunod kapag kailangan ka namin. Ngunit malinaw din ang babala. Kapag tumanggi ka, kailangan ka naming patayin. Tumugon si Luan, malamig ang tinig, talaga bang naniniwala kayong kaya nyo akong patayin? Ngumiti si Lucchini, tila hindi nababahala. Ang totoo, hindi ito ang tunay kong katawan. Isa lang itong projection gamit ang aking kapangyarihan, kaya hindi ako pwedeng lumaban ngayon. Pero sapat na ito para kumbansihin ka. Mula sa anino, inilabas niya ang isang nakakatakot na artifact, isang hourglass. Ipinaliwanag niya, ito ang kayamanang gamit ng horror game. Kapag naisulat ang pangalan mo rito, unti-unting lalabas ang buhay mo kasabay ng pagbagsak ng buhangin. At kapag naubos ang buhangin, katapusan mo na rin. Nagpatuloy si Lucchini, Luigi, pareho tayong mga cultivator. Kaya ko inaalok sa'yo ito. Isa pa, naabot mo na ang Earth level realm. Mas malaki pa ang maabot mo kung papasok ka sa amin. You can't advance further here without outside help. The horror game is your only shortcut forward, saad ng ahente habang ibinibigay ang dalawang opsyon. Sumali at lumakas kasama nila, o mamatay ng walang saysay. Sa kanyang tono, para bang malinaw na ang tamang sagot. Pero hindi nag-alinlangan si Luan. Sa isang iglap, umatake siya at winasak ang katawan ng ahente, kahit ito'y isa lang projection. Habang naglalaho, nagwika ang ahente, puno ng pagkabigla, "How dare you?" Malamig ang tugon ni Luan. "Ako si Luigi. Hindi ako nagpapadala sa mga banta, lalo na kung idinidiretso sa mukha ko." Idinagdag pa niya, "Yung huling nagtangkang takutin ako, binura ko mismo sa mundo. Ngayon, ang horror game ang sumusubok. Dapat lang kayong mag-isip ng mabuti sa susunod." Habang tuluyang naglaho ang katawan ng ahente, isang babala ang iniwan nito. "Maghanda ka sa kamatayan." Gamit ang teleportation magic, tinawag ni Luan si Black Phoenix pabalik sa kanyang kinaroroonan. Pagdating nito, kita ang gulat sa kanyang mukha. "Sakto ang dating mo. Halos mahuli na ako," ani Black Phoenix, hinihingal. "Kung nakita ako nung lalaking yon, baka tapos na ako." Kalma lang ang sagot ni Luan. "Nakuha ko na lahat ng kailangan kong impormasyon. Aalis na ako." Ngunit pinigilan siya ni Black Phoenix. "Hintay, tinanggihan mo talaga sila, di ba? Tiyak ginamit nila ang hourglass sa'yo. Makinig ka, kahit gaano ka kalakas, wala kang laban sa artifact na yon." Ipinaliwanag niya, kahit ang mga immortal, mas malalakas pa sa mga miyembro ng horror game, na wala dahil sa mga gamit na tulad ng hourglass. Kung sila nga hindi nakaligtas, paano ka pa? Nagbabala siya, baka mamatay ka lang nang wala sa oras. Ngunit nanatiling kalmado si Luan. "Hindi ako natatakot mamatay." Tahimik niyang binalikan ang nakaraan. "Simula pagkasilang ko, may gusto nang pumatay sa akin. Pero silang lahat, nauna pang mamatay. Ako, buhay pa rin. Diyan nanggagaling ang kumpiyansa ko." Tumalikod siya at tumingin sa malayo. "Hindi ako kayang hawakan ng horror game." Sa huli, makikita niyong lahat kung sino talaga ang mananalo. Lumipat ang eksena sa Horror Game HQ. Sa gitna ng isang tahimik na silid, abala si Ronald, ang rank 2 sa global list, sa pag-aayos ng kanyang personal library. Ngunit biglang nabasag ang katahimikan, dumating si Michael, ang rank 4, dala ang kagulat-gulat na balita.
Baka mawalan ka na ng rank 2, Ronald, biro ni Michael, pero halata sa tono na may mas seryosong dahilan sa likod nito. Pumasok ka na lang basta. Wala ka talagang manners, iritadong tugon ni Ronald. Makinig ka muna, sagot ni Michael. May bagong mission ang horror game. Malaking gantimpala, napakunot noo si Ronald. Anong klaseng mission ang ikinagulat mo ng ganyan? Assassination mission. Target si Luigi. Nagulat si Ronald. Luigi, yung Chinese cultivator. Narinig ko pinatay niya ang Wolf King at si Prince Talav. Tumango si Michael. Oo. At kahit si Boss Lo Qinshen na mismo ang pumunta para makipag-usap sa kanya. Pero nabigo, kaya isinulat na ang pangalan niya sa hourglass. Hindi makapaniwala si Ronald. Ginamit nila ang hourglass kay Luigi. Hindi pa yun ginagamit kahit kanino sa mga player. Huling beses yang ginamit ay laban sa mga immortals ng Earth, kasi hindi sila kayang talunin ng horror game sa labanan. Nagtataka siya, bakit may mission pa kung ginamit na nila ang hourglass? Hindi na ba sila nagtitiwala sa sarili nilang artifact? Habang nag-iisip, napatanong si Ronald. Baka naman immortal din si Luigi. Kasi kung tutuusin, masyado siyang sumikat sa sobrang ikling panahon. Seryosong sagot ni Michael. Kapag inisip mong mabuti, may posibilidad nga. Kahit ang horror game mukhang natatakot sa kanya. Muling nagsalita si Ronald, ngayon ay may bigat sa boses. Kung hindi natin bibigyang pansin to, ano pa bang dapat nating pagtuunan? Binalikan niya sa isip ang sinaunang labanan ng horror game laban sa mga immortals. Oo, nasil ng horror game ang mga kapangyarihan nila, pero kahit kailan, wala namang sinabing napatay talaga sila. Naipako lang, naipanalo, pero hindi nawasak. At ngayon, isang pangalan ang nagbabalik ng lahat ng takot at alaala. Luigi, at maaaring siya ang bumuhay muli ng banta ng mga tunay na immortal. Tagpo, Ronald at Michael ang teorya ng sinaunang immortal. Nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ni Ronald at Michael. Seryosong mungkahi ni Ronald. Baka isa siyang ancient immortal na nakaligtas at bumalik ngayon para sirain ang seal ng Earth. Tahimik ang saglit, bago siya nagdagdag pa. Kapag nabasag ang seal na iyon, mawawala ang limitasyon ng kapangyarihan. Ang lakas na tinatago lang ngayon ng mga elite tulad natin, magiging abot kamay ng kahit sino. At kapag napunta yon sa maling kamay, hindi na niya kinailangan tapusin ang sinasabi, alam ni Michael ang ibig niyang sabihin. Matagal nang walang lumilitaw na King of Abilities, pagpapatuloy ni Ronald. Kaya nga Earth ay pinamumunuan natin, ako bilang rank 2, at ikaw bilang rank 4. Pero kapag may bagong hari ng kapangyarihan, mawawala ang balanse. Napalunok si Michael. Paano natin siya pipigilan kung ni ang horror game mismo ay nabigo? Kung immortal talaga si Luan, lalabanan natin siya. Gusto mong magpakamatay, ngunit may sagot si Ronald. Hindi lang tayo ang nag-aalala. Tiyak, pati ibang nasa top 10 ay kinikilabutan na rin. Kung gagalaw si Luan para basagin ang Earth Seal, gagalaw din sila. Ang kailangan lang natin gawin ay magbantay. Pag nakita nating lumampas na siya sa limitasyon, tsaka tayo kikilos. Tumango si Michael. May point ka. Kung hindi natin kunin ang mission, tiyak may iba sa top 10 na susunggab. For now, hintayin muna natin ang susunod na galaw ni Luan. Tagpo, Panglong Forest Bloodfield Team. Lumipat ang eksena sa Panglong Forest, kung saan naroroon ang elite group na Bloodfield Team. Naguluhan ang mga miyembro sa biglaang pagbabago sa kapaligiran. Grabe, ilang araw lang mula nung huling punta natin, ibang-iba na itsura ng lugar, puna ni Suling Chawa. Oo, nandito lang naman tayo dati para kay Wolf King, dagdag niya, habang pinagmamasdan ang maladiwatang paligid. Blood Tiger tumingin sa paligid at sinabing, hindi na ito parang parte ng Earth. Para na tayong nasa Divine Realm. Sumingit si Jeking. Sigurado akong si Instructor Luchin ang dahilan ng pagbabagong to. Ramdam ko ang spiritual energy dito, mas siksik kaysa kahit saang parte ng mundo. Bigla, isang pamilyar na boses ang sumingit. General Su, maling direksyon ang tinatahak nyo. Lumingon sila, at naroon si Luan, nakatayo na parang walang anumang bumabagabag sa kanya. Ang itsura niya, kalma, pero nangingibabaw. At lahat sila napahinto. Tagpo, sa loob ng Pangwongwan Forest ang lihim ni Luan. Pagharap ni General Su, tinanong niya,
Mr. Luan, kayo po mismo ang nag-utos na dalhin namin ang Bloodfield team dito. Maari ko po bang malaman kung bakit? Maingat ang tono ni Luan pero diretso. By now, alam nyo na sigurong may kakaiba sa kagubatang ito. Naglakad siya ng kaunti habang nagsasalita. Sa ilalim ng Pangwongwan Forest ay may isang ancient dragon vein. Ginamit ito noon ng isang Demon King. Kamakailan, muli ko itong pina-activate. Kaya masyado nang siksik ang spiritual energy dito. Nagulat ang buong grupo. Ang gusto ko, dito kayo magsanay. Hindi lang basta-bastang lugar to, ang lakas niyong lahat ay bibilis ang pag-angat ng ilang ulit. Napayuko sa pasasalamat si Suling Chow. Mr. Luan, wala na sigurong hihigit pa sa inyo bilang general. Bigla siyang naalala. Isa pa po, sabi niyo may dalawa kayong sasabihin sa amin. Ito na ba yung una? Ano naman po yung ikalawa? Tahimik saglit si Luan bago sumagot. Isang payo, simple lang. Maghanda kayo. Sa mga darating na taon, magbabago ang mundong to. Hindi yan basta-bastang pagbabago, isang klaseng transformation na lampas sa imahinasyon nyo. Nagulat ang lahat, tahimik, nagpatuloy si Luan. At sa pagbabagong yon, ang pangalang Luan, mawawala. Hindi na ko magpapakita, wala na kong magagawa para protektahan kayo. Lumingon siya sa kanila, baka sa hinaharap, masama pa ang maging tingin ng mundo sa akin. Pero huwag kayong lalaban o magtatanggol. Hayaan niyong sabihin ng iba ang gusto nila. Hindi na itago ni General So ang kalituhan. Ano pong ibig sabihin yan? Anong mangyayari sa inyo? Ngunit ang sagot ni Luan ay tila paalala lang. Tandaan nyo lang, magbabago ang mundo. At sa mga ganitong panahon, kadalasan, ang mga gumagawa ng mabuti, sila pa ang nakakalimutan. Hindi lahat ng tao, kaya kang tingnan bilang bayani. Tagpo, umaga sa Garden Yulan at Luan. Sa isang tahimik na hardin, nagdidilig si Yulan ng mga halaman. Nakita niya si Luan na paalis. Oy, saan punta ng maaga? Tanong niya, nakangiti. Sumagot si Luan ng magaan. May aasikasuhin lang. Ngunit pabirong hirit ni Yulan. Date ba yan? Sige lang ha, kahit di ka na umuwi mamaya. Enjoyin mo lang. Napangiti si Luan, pero may lungkot sa mga mata. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Biro pa rin niya. Wala ako, may board kayo ni Papa. Hindi alam ni Yulan na ang biro niyang iyon, ay posibleng huling palm. Tagpo, palm at babala, Luan, Yulan, at Black Phoenix. Habang patuloy sa pagdidilig si Yulan, ngumiti siya ng banayad at sinabing, marami naman kaming ginagawa, dito. Don't worry about US. Saan ka man magpunta, go ahead. Tumango si Luan, at seryosong sumagot. Salamat, aalis na ko. Sana magkita pa tayo uli. Paglabas ni Luan, agad siyang sinalubong ni Black Phoenix, halatang matagal nang naghihintay. Totoo bang balak mong harapin lahat mag-isa? Tanong niya, puno ng pag-aalala. May bounty na sayo, Luan. Isang misyon para patayin ka. Malaki ang reward. Lahat ng top players ngayon, ikaw ang target. Hinimok niya si Luan. Huwag kang magmadali. Sa level mo ngayon, kabilang ka na sa mga pinakamalalakas sa mundo. Kung makaligtas ka lang sa epekto ng hourglass, kahit ang horror game, wala nang magagawa. Non-pleading ang boses niya. Ang haba pa ng buhay mo, libo-libong taon pa ang kaya mong mabuhay. Pwede mong talunin ang mga kalaban mo isa-isa. Pwede kang bumuo ng sarili mong army. Basta bigyan mo lang ng panahon. Maghintay ka lang. Pero malamig ang naging tugon ni Luan. Kung anong gagawin ko, wala ka nang pakialam. Desisyon ko to. Ako ang may responsibilidad. Isip ni Luan tahimik, malalim, mapanganib. Tahimik na naglakad si Luan habang malalim ang iniisip. Wala pa ring kamalay-malay ang mga tao sa Earth kung gaano kabigat ang nakaambang panganib. Nagpatuloy ang kanyang pag-iisip. Hanggang ngayon, hindi pa tayo pinapansin ng Deity World. Akala nila, burial ground ito ng mga immortals. Dahil akala nila bawat nilalang dito ay immortal level, hindi sila umaatake. Pero alam ni Luan ang katotohanan. Hindi yun magtatagal. Sa nakaraan kong buhay, nakita ko, pag nalaman ng Deity World na hangina na ang Earth, maglulunsad sila ng malawakang pag-atake. Wawasakin nila ang mundo. Ang nakakatakot pa, kahit ang horror game, walang laban sa kanila.
Sa loob ng 10 taon, siguradong darating ang deity world. At kung hindi handa ang mundo, mawawala ang lahat, wala ni isang matitira. Ang misyon ni Luan ay malinaw. Hindi lang niya nilalabanan ang horror game. Nilalabanan niya ang kapalaran ng buong mundo. Kailangang basagin ang selyo sa paligid ng Earth. Kahit anong mangyari, kailangan niyang palakasin ang sarili at ihanda ang Earth para sa paparating na digmaan. Sa isip niya, yung mga sakam na nilalang mula sa mundo ng mga Diyos ay tiyak na pupunta para sa Emperor Scripture, at kapag dumating sila, dapat handa ako. Kailangan kong siguraduhin na ako at ang Earth ay parehong handang-handa. Tumingin sa kanya si Black Phoenix at sinabi, 2 beses mo akong iniligtas. Kaya bibigyan kita ng payo. Buhay o kamatayan mo, landas mo na yan. Wala na akong kinalaman dyan. Ngumiti si Luchin ng marahan. Black Phoenix, mabait kang tao. Sana magkita tayo ulit balang araw. Pagkasabi nito, tumalikod siya at naglakad palayo. Pinanood siya ni Black Phoenix habang papalayo at mahina niyang nasabi, Luigi, susubukan mong gawin ang isang bagay na kahit milyon-milyong immortal ay hindi nagtagumpay. Kapag nagtagumpay ka, hindi ka lang magiging makapangyarihan, magiging isang tunay na immortal emperor ka. Samantala, sa kabilang banda, narating na nina Michael at Ronald ang Divine Eye. Biglang nagulat ang Divine Eye at bumukas ito. Napasabi si Michael, nahanap na ng Divine Eye si Luigi. Sumagot si Ronald, gusto kong makita kung ano talaga ang nangyayari. Sa sandaling iyon, sinabi ng Divine Eye na nasa ulan grassland si Luigi. Lumipat ang eksena kay Luigi, nakakabukas pa lang ng unang selyo ng kanyang Emperor Scripture. Sinimulan niyang basagin ang Earth Seal, na nagsimulang maglabas ng napakalakas at mapanganib na enerhiya sa paligid. Bumalik ang eksena kay Michael na halatang nag-aalala. Nagtanong siya kung si Luigi ang dahilan kung bakit yumanig ang buong lupa. Inisip niyang kapag binasag ni Luigi ng sapilitan ang selyo, tuluyan na itong mawawala. Tumingin siya kay Ronald at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin, babala niya, kapag nabasag ang selyo, lahat ay magkakaroon ng kapangyarihan. At delikado yun para sa atin. Kalma namang sagot ni Ronald, wala tayong dapat madaliin. Hindi ganoon kadaling mabuksan ang Earth Seal. Libo-libong harang ang inilagay ni horror game sa enerhiya ng Earth. Hindi basta-basta yun mawawala. Biglang umatake si horror game kay Luigi. Bilang tugon, idineklara ni Luigi na siya ang itinakdang mamuno sa buong universo. Tumawa siya ng mapanghamak at sinabing isang simpleng selyo lang yun, hindi siya nito mapipigilan. Nagsimula siyang maglabas ng kanyang immortal energy. Gulat na gulat si Michael sa mga nangyayari. Napatanong siya, ano ba talaga ang nangyayari? Biglang nakaramdam sila ni Ronald ng matinding sakit sa ulo. Napagtanto ni Ronald na si horror game ang nasa likod ng lahat ng ito. Ipinaliwanag niya na pinipilit ni horror game ang lahat ng 9th level ability users na tugisin at patayin si Luigi. Makikita natin na umabot nga ang mensaheng ito sa lahat ng 9th level ability users. Si Luigi, na muntik nang basagin ang harang ng Earth, ay biglang inatake mula sa gilid. Lumitaw na dumating na ang Diyos ng Apoy at ang Diyos ng Kidlat. Nagtaka ang Diyos ng Kidlat kung tapos na ba si Luigi. Sinabihan naman siya ng Diyos ng Apoy na ituloy lang ang pagsalakay at huwag bigyan si Luigi ng kahit isang segundong pahinga dahil sinusubukan nitong bumasag ng sapilitan. Ito ang perpektong oras para umatake. Pero agad naglabas ng barrier si Luigi at nablock ang lahat ng atake nila. Tumawa siya at sinabi, inaasahan ko nang padadalhan ako ni horror game ng mga aso niya, at ngayon, nandito na nga sila. Matapos nito, naglunsad si Luigi ng matinding counterattack. Nagulat ang Diyos ng Apoy at napatanong, anong klaseng enerhiya ito? Bakit hindi ako makagalaw? Sa loob lang ng ilang saglit, napatay siya ni Luigi. Halos hindi rin makapaniwala ang Diyos ng Kidlat. Paano posible to? Si Luigi, tulad natin, ay 9th level ability user rin. Pero napatay niya ang kapantay niya sa loob lang ng ilang segundo. Ni si Ronald, duda akong magagawa yon. Bigla rin siyang inatake. Aminado siyang hindi niya maigalaw ang katawan niya at natakot na baka mamatay na siya. Pero sa huling sandali, lumitaw ang isang kalasag sa harap niya. Nakilala niya si Ronald at napabuntong hininga ng ginhawa. Buti na lang at dumating ka sa oras, Ronald. Kung hindi, siguradong patay na ako.
Sinermonan ni Michael ang Thunder King at tinawag siyang tanga dahil hindi siya naghintay sa iba. Binigyang diin niya na kung mismong si Horror Game na ang naglabas ng misyon laban kay Luigi, malinaw na napakalakas ng target. Kung kayang talunin ni Luigi ang mga tulad natin ng mag-isa, edi sana hindi na kinailangang bigyan pa ng misyon. Nilinaw naman ng Diyos ng kidlat na ang lalaking ito ay nagpapanggap lang na isang 9th level user. Sa totoo lang, isa siyang ibang klaseng nilalang. Ipinaalala niya sa lahat na si Luigi ang pumatay sa Diyos ng apoy sa isang iglap, at muntik na rin siyang mapatay. Aniya, hindi na maihahambing ang lakas ni Luigi sa atin. Lumagpas na siya sa mga limitasyon ng Earth mismo. Biglang sumabat ang isa pang mandirigma, isang cowboy. Sinabi niya, kung lumabas ang pangalan ni Luigi sa Hourglass at buhay pa rin siya hanggang ngayon, mukhang imposible na talaga siyang patayin. Dagdag pa niya, ni isa sa atin ay hindi makalapit sa Hourglass, pero siya, nakaligtas. Siguradong may tinatagong kapangyarihan si Luigi. At kapag natapos niya ang breakthrough niya, malala ang kahihinatnan. Sumang-ayon si Michael at agad na nagutos, lahat, umatake na tayo. Tapusin na siya. Pero muling sumingit si Ronald at pinigilan sila. Huwag kayong padalos-dalos, babala niya. Ipinaliwanag niyang konting hintay pa ang kailangan nila. Si Luigi ay nasa ikalawang yugto na ng kanyang breakthrough, at ang katawan nito ay pan na ng napakadelikadong enerhiya. Kaunting oras na lang, mararating niya ang limit ng kanyang breakthrough. Kapag nandoon na siya, yun ang pinakamahinang estado niya. Doon tayo umatake. Doon natin siya siguradong mapapatay. Samantala, ipinakita si Luigi na tuloy-tuloy na sumusulong, winawasak ang mga harang na nilikha ni Horror Game. Nagulat ang lahat ng nanonood sa bilis at lakas ng kanyang pagwasak sa mga barrier. Maging si Michael ay napabulong, hindi makapaniwala, hindi ako makapaniwalang tao siya. Kahit ang mga immortal noon, hindi ito nagawa, pero siya, ginagawa niya ito ng parang wala lang. Sa sandaling iyon, nagpadala ng dragon si Horror Game para atakihin si Luigi. Pero gamit ang sarili niyang kapangyarihan, madaling pinutol ni Luigi ang atake ng dragon. Napansin ni Ronald, nasa ikatlong yugto na siya ng breakthrough. Pati ang kanyang kamalayan, nagkaroon na ng pisikal na anyo. Maghanda kayo, mauubos na rin ang enerhiya niya. Doon tayo titira. Samantala, si Luigi ay nakikipaglaban din sa isa pang dragon. Bigla niyang na-unlock ang ikalawang selyo ng kanyang Emperor Scripture. Lahat ng nanonood ay napanganga. Parang laban ng mga Diyos ang pinapanood natin. Grabe, paulit-ulit tayong ginugulat ni Luigi. Biglang napatay ni Luigi ang dragon. Sinamantala ni Ronald ang pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang gravity magic para idiin si Luigi sa lupa. Mahina siya ngayon. Napindaw na siya ng magic ko. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sama-sama tayong umatake. Teleport na tayo. At bigla silang sabay-sabay lumipad papunta kay Luigi. Lahat, umatake na. Patayin natin si Luigi. Sigaw ng isa. Ngunit ngumiti lang si Luigi at sinabing, hinintay ko talaga ang sandaling to. Lahat kayo, lumakad papunta sa bitag ko. Kasabay nito, inactivate niya ang susi sa unang realm. Nagbago ang eksena. Napunta ang buong grupo sa isang kakaibang lugar. Anong nangyayari? Tanong ni Michael. Nasaan tayo, Ronald? May mali ba sa teleportation? Ikaw ba may gawa nito? Tanong ng cowboy. Umiling si Ronald. Hindi. Hindi ako ang may gawa nito. Pagdating natin kay Luigi, ginamit niya ang isang uri ng artifact para ay teleport tayong lahat dito. Sa lakas niya, hindi ko siya napigilan. Biglang nagsalita ang Thunder God. Kilala ko ang lugar na to. Ang mga kapangyarihan ko ngayon, dito ko nakuha, sa ikalimang secret realm. Doon ko rin nakita ang isang aklat na nagsasalaysay tungkol sa unang secret realm. Ayon sa libro, may 2 stone guardians na nagbabantay sa gate ng unang realm. Ang kapangyarihan nila ay katumbas ng mga Diyos. Ang unang secret realm ay kilala rin bilang House of Gods. Sinasabing dito nanggagaling ang lakas ng lahat ng iba pang secret realms. Halimbawa, ako, nakuha ko ang kapangyarihan ko bilang Thunder God sa ikalimang realm. Si Fire God naman, galing sa ikapitong realm. Si Ronald, nakuha niya ang kapangyarihan niya sa ikatlong realm. Pati si Black Phoenix, nakuha rin ang kanyang kapangyarihan mula sa parehong realm na pinanggalingan ni Ronald, ang unang realm.
Ito ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan. Ito ang tahanan nila, at hindi nila hinahayaan ang mga dayuhan na makapasok. Kaya may dalawang tagapagtanggol na nagbabantay sa pasukan nito. Sino mang walang susi ay agad na pinapatay. Habang pinagmamasdan nila ang napakabanal at makalangit na itsura ng lugar, may biglang nagtanong, totoo ba to? Ito na ba talaga ang First Realm? Umiling si Michael, hindi makapaniwala. Imposible to. Para mabuksan ang House of Gods, kailangan mo ng dalawang bagay, ang Crystal Skull, na hawak ni Luigi, at ang susi, na pagmamayari ng hari ng abilities. Paano nakuha ni Luigi ang susi? May isa pang master ang nagtanong, at bakit tayo lang ang pinadala ni Luigi rito? Hindi ba niya alam na ang realm na to ang may taglay ng Fortune of Stars, ang kapangyarihang hinahangad ng lahat? Sumang-ayon ang cowboy, oo nga. Bakit hindi siya ang pumasok mismo? Bakit tayo ang pinadala? Biglang natauhan si Ronald. Hindi nyo ba talaga naiintindihan? Plano na ni Luigi lahat to mula pa sa simula. Pinapaniwala niya tayong ang habol niya ay ang Crystal Skull at Fortune of Stars, pero ang totoo, hindi niya kailanman hinanggad ang Fortune of Stars. Tayo ang may gusto ng Fortune of Stars para sa breakthroughs natin. Pero siya, gusto niyang buksan ang selyo ng Earth. Ibig sabihin, balak niyang dalhin ang kapangyarihan ng realm na to mismo papunta sa Earth. Nagpatuloy si Ronald, pero kung gusto lang pala niyang buksan ang Earth Seal, bakit kailangan pa niya ng ganito kahabang plano? Simple lang ang sagot, kailangan niyang i-trap tayong lahat. Alam niyang sa oras na subukan niyang buksan ang selyo, darating agad ang top 10 players para pigilan siya. Mabagal ang horror game magpadala ng opisyal, kaya naghanda siya ng bitag, para sa atin mismo. Pinili niya ang pinakamahinang sandali sa breakthrough niya, alam niyang doon tayo aatake. At doon niya tayo nilipat, para walang makagulo sa plano niya. Nagsalita si Michael, tensyonado, ngayon. Anong gagawin natin? Paano tayo makakaalis dito? Sumagot si Thunder God, seryoso ang tono, iisa lang ang paraan palabas ng lugar na to, sa pamamagitan ng gantimpalang tinatawag na Fortune of Star. Hanggat walang gumagamit nito para mag-breakthrough, walang makakaalis dito. Napakunot noo si Michael. Pero para makarating sa Fortune of Star, hindi ba't kailangan natin ng Crystal Skull? Kinumpirma ni Thunder God ang sinabi ni Michael at idinagdag na wala pa nga sa kanila ang Crystal Skull. Ganap silang nakulong sa lugar na ito. Naalala niya ang huli niyang nabasang libro, hanggat hindi sila gagamit ng enerhiya sa realm na ito, ligtas sila. Pero sa sandaling gamitin nila ang kanilang kapangyarihan, Magi gising ang mga tagapagtanggol ng House of God at aatake upang ipagtanggol ito. Nagpatuloy siya, ayon sa libro, ang mga gwardya rito ay sobrang lakas. Walang tao sa mundo ang kayang talunin sila. Natawa ang cowboy, anong kalokohan yan? Kung walang makakatalo sa mga gwardyang yan, bakit pa ginawa ang realm na to? Kaya pala hawak ng hari ng abilities ang susi ng matagal. Kahit na kwalipikado na siyang pumasok sa second realm, hindi pa rin siya naglakas loob na pasukin ang una. May isa pang master na nagsalita, mapait ang tono, loko-loko talaga si Luigi. Inihulog niya tayo sa tiyak na kamatayan. Biglang nagsalita si Michael, sandali lang, may naisip ako. Tinuro niya si Ronald. Si Ronald ay may space magic. At dahil ang realm na to ay isang uri ng espasyo, baka meron tayong paraan. Malakas ang enerhiyang nilalabas ng Earth ngayon dahil sa ginagawa ni Luigi. Kung mararamdaman yun ni Ronald, baka kaya niya tayong i-teleport pabalik. Tumango si Ronald. Susubukan ko. At sinimulan niyang i-channel ang kanyang enerhiya. Sa sandaling ginawa niya iyon, biglang gumalaw ang mga tagapagtanggol. Hindi ako makapaniwala, gumagalaw ang mga stone statues. Sigaw ng cowboy, nanlalaki ang mga mata. Sabay-sabay na umungol ang mga gwardya, may mga sumalakay sa House of God. Kailangan silang puksin. Totoo nga, sigaw ng cowboy. Nang ginamit ni Ronald ang kanyang enerhiya, doon sila nagising. Kalmadong sabi ni Ronald habang nakapikit, nararamdaman ko na ang Earth, magsisimula na akong mag-set up ng teleportation array. Pero kailangan ko ng oras. Huwag niyong hayaan na may makaistorbo sa akin. Tumugon si Michael, gagawin namin ang lahat para protektahan ka. Lahat, umatake na. Kailangan nating bigyan ng oras si Ronald. Sabay-sabay umatake ang mga sundalo. Pero dahil sa lakas ng mga gwardya,
Napilitan silang umatras. Biglang humarap ang Swordmaster, ngumisi at nagtawag ng hamon. Akala ba ng mga gwardyang to, makakapatay sila gamit ang ganitong kabagal na mga atake? Thunder God, sabay angas na sabi ni Swordmaster. Sinasabi niyong malalakas sila, pero wala naman akong nakikitang espesyal. Pagkasabi niya, agad siyang sumugod. Huwag, bitag yan, sigaw ni Thunder God, pero huli na ang lahat. Paglapit ni Swordmaster sa gwardya, biglang lumabas ang kuryente mula sa malaking martilyo ng bantay. Nanigas ang buong katawan niya. Hindi ako makagalaw, anong nangyayari? Hingal niya. Isang iglap lang, hinampas siya ng gwardya gamit ang dambuhalang martilyo. Tumilapon siya at bumagsak, patay sa isang tama. Sabi ko na sayo, huwag kang lalapit. Sigaw ni Thunder God. Pero hindi pa siya tapos magsalita, naramdaman niya ring nanigas ang katawan niya. Ginamit ng gwardya ang kapangyarihan ng kidlat laban sa kanya mismo. Ako ang Diyos ng kidlat. Tapos ginamitan nila ako ng kidlat. Anong kahihiyan to? Sigaw niya. Hindi na siya nakaalpez. Isang martilyo rin ang damapo sa kanya. At gaya ni Swordmaster, namatay rin siya sa isang hampas. Samantala, sumugod si Michael habang tuloy ang putok ni Cowboy gamit ang kanyang baril. Ano ba tong mga to gawa? Tinututukan ko na sa ulo, wala pa rin. Reklamo ni Cowboy, habang sabay sabog ng bala. Biglang gumanti ang isa sa mga gwardya, at muntik nang tamaan si Cowboy. Pero bago siya tamaan, dumating si Michael at iniligtas siya. Ronald, tapos ka na ba? Hirap na kaming pigilan sila. Sigaw ni Michael. Sumagot si Ronald, kailangan ko pa ng 10 segundo. Dal-iyan nyo, lapit kayo sa akin. Malapit ko na kayong mateleport. Agad na tumakbo sina Michael at Cowboy papunta kay Ronald. Pero sa mismong sandaling yun, isang higanteng palaso ang damapo at tumama kay Ronald. Napahinto sina Michael at Cowboy sa gulat. Sino yun? Hindi ba dalawa lang ang gwardya? Tanong ni Michael. Nagkamali tayo, bulong ni Cowboy, nanginginig ang boses. 3 pala sila, at yung pangatlo, siya ang may kapangyarihan ng mga palaso. Habang duguan at halos hindi na makagalaw, ngumiti si Ronald at tumingin kay Michael. Huwag mo na akong alalahanin, Michael. Naipon ko na ang sapat na enerhiya rito. Gamitin mo ito para makatakas kayo. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Sayo ko na iniiwan ang susunod na bahagi. At sa huling lakas niya, ni-teleport niya sina Michael at Cowboy palayo. Paglipat ng eksena, makikita si Luan. Nakatingin siya sa langit, kalmado. Malapit nang bumagsak ang harang ng Earth, sabi niya. Kailangan ko na lang maghintay ng kaunti. At kapag nangyari yon, matatanggap na ng sangkatauhan ang natitirang bahagi ng aking kapangyarihan.